Anak mo si Neneng B. Yeah. Carriedo. Yes. Bago ko umalis. Mama Gemma, yan. Pakasal tayo para mabigyan ng basbas ng Panginoon ng mga anak natin. Anong ibenta mo? Dito lang sa Pinay Posters! Sir, magandang hapon. Hapon, sir. Ano pangalan nila? Jeffrey Atienza. Uy, Yorme, Mayor Atienza. Taga Manila. Yeah. Mag-anak mo? May lahi. Pero, kaya ako nagpunta dito, boss, anak ko si Neneng B. Anak mo si Neneng B. Yeah. Carriedo. Yes. Yung Neneng B hotdog. Yes. Si Ma, anong ulam? Manong ulam. Anong ang ibebenta mo? Hindi lang. Nagpunta ako kay Neneng B. Nung nakaraan di ba nandun ako. So, kasama mo pa sila sa... Hindi na. Nasa Kapastalak ako sa probinsya. Taga-Tarlac ka na ngayon. Yes. Tapos, hindi na kayo magkasama nila Neneng B. Hindi na. Hindi na. So, antay lang, ha? Parang may problem ata sila. May problema. Nakwento sa Tony Talks. Sa Tony Talks. Okay. Anong nangyari? Sumakabilang bahay. Ikaw? Sumakabilang bahay ka. Sir, naparehab yung asawa ko before. Ako nagparehab. Nanay ni Neneng B. Yes. Okay. Seaman ako. Natukso sa iba. Nagkaanak sa iba. Yun ang problema namin ng asawa ko. Nagkaanak ka sa iba. Yes. Tapos si mother ni Neneng, Rowena. si Ate Rowena, anong nangyari kay Ate Rowena? After niya marehab, ayun, gumanda naman ng negosyo niya. So, nakabangon. Kaso nakaban na ako sa Carriedo. Hindi na ako pwede pumunta. Pinaban niya ako Bakit? Sa totoo lang sana, paalis ulit ako, sir Saan ka pumunta? Balik barko. Hanggang ngayon nagbabarko ka pa rin? Yes. Papasal sana kami bago ako umalis, kaso ang bilang ko, hindi niya rin pinapaniwalaan Paano? Magpapakasal po kayo? Sana, bago ako umalis ulit. Yung nanay ni Neneng B? Yes. Ngayon? O dati? Yung dati pa yung bago ko umalis? Nanaguluhan ako? No, bago sana ako umalis ulit, sir. Ngayon? Papakasal kami. Gusto mo napakasal sa nanay ni Neneng B ngayon? Yes. Sa asawa mo dati? Tama ba? Yes. Asan yung dating asawa mo? Yung sumakabilang bahay ka? Nasaan na? Hiwalay na rin? Hiwalay na rin. So, may anak ka doon? May anak ko isa. May anak ka isa. Pero ngayon, ang gusto mo, bumalik sa pamilya na naiwan mo dati nung nagbarko ka. Yes. Bakit mo kasi iniwan? Actually, sir, nasa barko ako, nalulung sa droga, umuwi ako, pinarehab ko. That's it. Tapos, tao lang, kakamali, natukso sa iba, nagkaroon ng anak. Yun. Pero sinuportahan mo ba si Neneng B? Yes. Kahit nung bata? At meron ako mga resibo ng mga padala ko, at saka nung naparehab ko siya, may mga resibo din ako nasa bahay. Tsaka may message sa akin ng anak ko Ito. Ito po. Sino yan? Message ni Neneng B. Kasi birthday niya sa 24 Gusto rin ni Neneng B mag-ayos. Opo, ayan ang message. Kaya kanina, kaso, andyan yung mga tikiyapo kanina, yung mga vlogger Kaya baka pagalitan siya ng nanay niya, kaya hindi niya Kaya kanina pala yung komosyon. Kaya pala kanina. Pero si Neneng B, napatawad ka na niya. Yes. Kasi nakalagay dito Nabasa ko yung text Pakita niyo nga yung text. May text So,
gusto ni Neneng B is... Ang Ito. gusto ni Neneng B, ay nakalagay, bili ko flowers si mama. Tapos sabihin ko, pinabibigay mo. Gagawa ko paraan para magkaayos kayo. Ano din? Okay. February 25. Guwapings pala si Sir, tinan mo, parang ano, parang parang Japanese Yakuza eh. Di ba? So, yan na yung muling pag-usap niya. Bukod kanina. Nung last month, nagpunta ako, nagbibilis naman sa akin ng anak ko, at saka yung galang andun pa rin naman. Kaso, ang mama niya kasi, takot sila sa mama nila eh. May sama na ba si Ate Rowena? Sabi, nag-asawa na raw eh. Nag-asawa na ng pera. Pero, Yun ang sabi ng mga yung negosyo vlogger kayo na eh. Oh, parang wala siyang lalaki talaga. Negosyo lang. Wala. Oh, so, ako sa tansya ko dyan, nasaktan si Ate Rowena. Oo. Kumbaga, mahal ka pa rin ni Ate Rowena, kaya ganyan siya sa'yo. Kumbaga, di ba? So, tama ba? Ikaw, Labs, di ba? Sa tingin mo? Kasi kung nagpatawad na, kakausapin na eh, no? Oo, kung napatawad na, ano... Kakausap, tapos baliwala na lang, no? Para sa magulang, ay sa anak. galit yun. Mahirap kasi rin magpatawad lalo na kung inan mo siya. Galit. Pero, kakamali. Nagkakamali, pero syempre iba-iba ang babae. Oo. So... Pero, anong ano? Ito, bebenta mo ba ito? Parang hindi naman talaga magbebenta ito si Tata. Parang re-reveal lang ito dito. Dito tayo sa chismisa dito sa Pinoy Polestar. Ha? Hindi, magbibenta Hindi sir, ito siya. isang hematite magnetic. Ano to? Hematite. Hematite magnetic. Ano yun? Alam mo ba, ang hematite bracelet ay hindi lang basta palamuti. Ito ay sinasabing may kakayahang magbigay ng balanse, proteksyon at lakas ng loob. Ang hematite ay ginagamit ng marami para sa focus, kalma at mental clarity. Kapag suot mo ito, para kang may personal na shield laban sa negatibong enerhiya. At ang binebenta sa PP Stars ay isang hematite bracelet. Yan ang ginagamit sa Korea. Ito, tayo kasi ng tao nakakain ng mga toxic minsan. Tapos pagka ito, once a month, babala mo ng alcohol, papatuin mo. Tapos, Health benefits. Health benefits. health benefits. Alright. Okay, pero mas naging interesado ako din sa kwento nila eh. No? Ako, hangad ko na magkabati kayo. Pero syempre, hindi natin para pangimasukan yung buhay nila. Syempre, hindi natin alam kung anong dinadala ni Ate Rowena. Kung bakit. Pero kung ikaw, talagang mahal mo si Ate Rowena, tsaka si Neneng B, hindi ka mapipigilan ng kahit anong hadlang. Kumbaga, Susubukan at susubukan susubukan mo at pa rin. susubukan mo. Diba? O ito, hintay lang. Parang bago na to eh, no? Parang Kaya pakita mo, dumidikit yan. dumidikit sa Saan? Sa ref? Yan, testing. Dito Sa bakal? Sa metal? Hindi eh. Ito, sa ganito. Try nga natin. Dumidikit? It's a hematite magnetic. Ay! Oh! Health benefits. Oh! Totoo yan. Can you put it? My father was 68 years old. No maintenance. No maintenance. Alak kada hapon. Nag-ano nga. Dahil dito, Yes. binigyan mo siya. Tapos saan mo naman nabili to? Galing ko ng... Ano nga, nadan kami sa Korea eh. Yung Sa barko North namin. Korea? Baka North Korea to galing. Yeah. South Korea. Matagal na yan, sir. Sa Seoul? Alright. Magkano mo naman ito binibenta? Dapat binigyan mo yan sila, yung mga... Pwede mo siyang Google Lens. Presyo niya. Pero, yan kusang loob ba, binibigay ko lang sa yan, sir. Ha? Binibigay ko lang. Lucky charm. Lucky Charm. Yes. Okay. Okay. Hayaan mo. Ngayon, ito ng pagkakataon. Ano yung gusto mong sabihin kay Ate Rowena sa kay Neneng B? Be, tao lang nagkakamali. Sana, kung ano man yung mapatawad mo ako, isang chance. Pang-karera, pang-show, at sa lahat. Basta, Bomex lang, number 1. Pag ito nakakabit sa motor nyo, kalokohang hindi mapapalingon.
Kaya kung may angkas yung kasabayan yung motor tapos hindi siya naka-Bomex, lilipat ang jowa nun. Pasok to sa lahat ng konsepto na nais nyo. At pwedeng pang trabaho, pwedeng pang karera, at pwedeng pang show. Dito lang yan sa Bomex. Si Toy Tumamen, geng, Bomex. Bago ko umalis, Mama Gemma, yan, pakasal tayo para mabigyan ng basbas ng Panginoon ng mga anak natin. I love you, be. Neneng B. Nak, Dindin, kanina, hinahabol kita, kaso, oo, naiintindihan ko, andyan yung mga tiga-Quiapo eh. Baka masumbong ka sa nanay mo, kaya, pumapagalitan kaya. Kaya lumayo. Naiintindihan ko, nak. Ingat kayo lagi ni Kuya Etong. Ah, may kapatid. May kapatid ba siya? Si Totoy, B. Siomay naman ang ano niya. Kumpleto pa. Kapatid, anak mo rin yun. Panganay, anak ko rin. Dalawa. Dalawa na kami. Tapos walang ibang anak si Ate Rowena. Hindi rin daw siya nag-asawa. Hindi. Mahal ka. Ngayon, pag kinasal kayo, pag pumayag si Ate Rowena, kuhanin mo ako ninong. Yes! Ayan. Be, may ninong na tayo. Si boss. Oh, di ba? Anong regalo natin? Basta magregalo ako ng ano dyan. Magpasa lang kayo. Supportahan ko kayo. Be, ito oh. Oo nga. May day ko kanina. Patingin. Yan si ate. Maganda si Nanay Rowena din, oh. Yung kabataan niya pa yan, o ngayon lang yan. A week ago. Ha? A week ago. Week ago. Nung bata siya, mas maganda siya. Oo. Ini-stock ko yung mga ano niya, kaso naka-block ako sa kanya eh. Sa FB. Ibig sabihin, meron pang May galit. may galit pa sa puso. Meron pang kirot na nararamdaman si Ate Rowena. So kung ano man yan, panalangin ko at tanging hangad ko, magkaayos kayo. Sir, tapos pagka napapayag mo siya, kahit hindi ngayon, bago ka umalis kunyari, hindi mo siya mapapayag ngayon. Umalis ka muna. Ligawan mo siya kahit nasa malayo ka. Pagbalik mo, mali mo. Yes. Di ba? Padala mo ng padalan. Buwan-buwan ng mga regalo, kahit ano. Tapos pag kinasal kayo, balikan mo ako, magdininong ako sa kasal. Promise. Salamat. Ha? Ninong. Okay. Maraming salamat. Bibenta ba to? Ito, ano to? Yes. Bibigyan mo sa ito? Yes, that's lucky charm. Okay. Maraming salamat. Tatayan ulit ang pangalan, sir? Jeffrey. Atienza. Atienza. Sir Jeffrey Atienza. Ilang taon na kayo tayo? I'm 44. Magkasing lang pala tayo. Kaso maganda lang yung tsura ko sa'yo. Magkasing age tayo, 44 din. Yeah. Di ba? Pero, sana pag sa pamanimbar ko, huwag mo kalimutan si Nanay Rowena at saka si Neneng B. Pakita mo, i-prove mo lang sa kanila na deserve mo ng second chance. Yeah. Diba? Yun lang yung kailangan. So, pagka mahal ka naman ng tao, mapapatawad ka niya. Yan, ikaw. Up. Approve na. Okay. Okay. Good luck. Salamat, Good luck. Ninong. Maraming salamat. Hindi mo lang mo bless. Ingat. Maraming Okay. salamat. Pagka sabihan nyo lang ako, punta nyo rito. Akong bahala. Lahat ng lechon nyo sa kasal nyo, sasagutin ko 5 lechon! Okay, Ninong. 5 lechon agad! Salamat, Ninong. Iba dito sa kay Boss Toyo. Napaka-humble na tao. Bait. Ay, anyway, Ninong pala, Ninong. Be, sana ang parod mo to. Dadaan ako dyan bukas. Mag-report ako sa agency. Dadaan sa Carriedo. Sana wag mo na akong batuhin ng kung ano-ano. Kung ano mahawakan, babato mo sa akin eh. Be, Rowena, will you marry me? Kahit na may anak na tayo eh. 18 pa naman, bata pa naman tayo, isa pa. No, Be, will you marry me? I love you.